sumamba sa Diyos. Pero hindi magawa dahil sa mga bagay-bagay. Abala sa mga bagay-bagay sa mundo ito. Kaya lumilipas na lang ang gabi o ang araw ng tao ay hindi makapanalangin o makapagsamba sa ating Panginoon. Kahit di po tayo, kahit tayo po ay isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, kung minsan, kahit gusto natin sumamba o manalangin sa Panginoon, hindi natin nagagawa. Hindi lang sa inaandangan ng kaaway, kundi dahil din sa kaabalahan sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya na po, talagang kung wala talaga ang Diyos, hindi natin mararanasan ang ganito. Salamat sa Panginoon, mayroon itong Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon, ng pribilehyo na mabigyan natin ang nagagalakan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsamba sa Kanya. Amen? Kaya naman po, sa lahat ng ating nararanasan sa ating mga buhay, ito ay dahil lamang sa Panginoon. Amen? Amen. Kung ikaw ay nakakatanggap ng pagpapala, ito ay dahil lamang sa Diyos. Kung ikaw ay nakakaranas ng kasiyahan, ito ay dahil lamang sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo, talagang hindi ko talaga nakakalimutan yung verse na yun na binigay sa akin ng Panginoon noong mga nakaraang linggo na ako po ay nandoon sa bundok ng Laguna, Prayer Mountain. Wala akong ibang ginawa doon, kundi babal ng aking sarili sa salita ng Panginoon at mananalangin. At yun ngayon siya ibinigay ng Panginoon sa akin na verse. Ano po? Bakit? Inulit ko, bakit ito? Samantalang hindi naman ako kumakain, di ba? Pero, alam mo rin, naisip ko pa rin na dahil lang din talaga sa Panginoon, di ba ang daming tao sa mundong ito na gusto mag-ayuno, gusto mag-ayuno, pero hindi nagagawa, di ba? Kaya dahil lang talaga sa kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos, na nagagawa natin yung isang bagay dahil sila ang may control. Ako ay natutuwa at nagagalak sa gabi ito dahil po sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Amen? Ako, kung titingnan ninyo, diba? Wala naman ako dalang ganito na damit, galak lang, mga lang talaga. Pero salamat. Ako ay galak na galak, tuwang-tuwa. Dahil sa Panginoon, naranasan ko yung nakasuot ng bago. Amen? Ako ay dahil lang talaga sa Panginoon. Kaya ako, sa aking sariling kakayanan, hindi talaga ako makabili ng bago. Dahil kung pabili ko, gastos ko na lang sa aking mga anak, mga nag-aaral, mga kailangan. Kaya ako, pag ako ay nakakatanggap talaga ng bago na damit at hindi ko na isusot, unang-unang isinusot ko yan pag ako ay nag-praise. Amen. At salamat dahil sa Panginoon ay naranasan ko ang kagalakan muli sa pamamagitan niya at sa kabutihan na ginawa ng isang kapatid. Sige, hindi mo tayo magtagal. Buksan mo natin ang ating Biblia. Dito po sa aklat ng Galatia chapter 6, verse 4. Galatia chapter 6, verse 4. Ako lang po ang magbasa
kayo sa inyong mga mata. Sabi niya po dito sa Galatia chapter 6, verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumadaling manalangin. Panginoon, narito kami nagkakaisa, nagpapakumbaba, na tinatanggap ang iyong mga salita sa aming mga puso. Sapagkat naniniwala ko kami, nananalig ko kami na iyong mga salita ay tunay na buhay, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, kalakasan, kagalingan sa aming mga buhay. Ay hayaan niyo nawa, Panginoon, na kami karapat-dapat sa inyong harapan sa oras na ito na maranasan at mapangyarihan ng iyong mga salita. Maranasan ang kapayapaan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maranasan ang kagalingan ng aming makaramdaman sa pamamagitan ng iyong mga salita. At mapagpala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Wala ko kami ibang hinahangat sa oras na ito, kundi lamang kayo, Panginoon. Kapayaan niyo naman na iyong mga salita, Panginoon Diyos, ay patuloy na mahayag sa aming pong kaligtahan. Panginoon Diyos, tunay nga na niyong lingkod, wala po akong magagawa sa aking sariling kakayanan. Kung wala po kayo. Kung wala po ang pagsama ng iyong Banal na Espiritu, kaya hayaan ko ninyo nawa sa gabi nito, ang iyong mga alipin ay naging karapat-dapat na gamitin ninyo na maghayag ng iyong mga salita upang sa ganoon kayo lang po ang may tataas, pupurihan, mapapahalalan sa aming kaligtahan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin. Purihin ka, nakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsisiyasat sa ating mga gawa. Pagsisiyasat sa ating mga gawa. So, yan po yung umaga. So, kung titignan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin sa gabi ito, ito po ay napakahalaga ang pagsisiyasat po natin sa ating mga gawa, sa ating mga sarili, hindi po sa gawa ng iba. Diba? Paliwanag po ang sabi ng Panginoon. Dahil kung titingnan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, hahatulan niya ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Tingnan natin ang Jeremias chapter 17. Jeremias chapter 17, verse 10. Sabi ko niya dito, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sinasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan at ayon sa kanyang ginagawa. So maliwanag ng mga kapatid, ginagantimpalaan po ng Diyos ang ating buhay ayon sa ating pamumuhay at ang ating ayon din sa ating ginagawa. So ganun din,
Sa sinulat ni Haring Solomon sa Kawikaan, chapter 12, verse 14, sabi niya, ang bawat isa ay may karapatang tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang mga gawa. Maliwanag po yan, mga kapatid. At ganoon din dito sa New Testament. Sa Hebrews chapter 4, verse 13. Hebrews 4:13 sabi niya, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, maliwanag po mga kapatid na kahit isa man sa ating isang tao, isang tumito ay wala talaga makakapagtago sa Diyos. Sapagkat mula sa Kanyang trono talaga ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Sa lahat ng ating ginagawa, sa araw-araw na ating pong pamumuhay, wala po tayo pwedeng mailihim sa Diyos. At ganun din, sa Galatia chapter 6, verse 7, sabi niya, di ba? Hindi natin pwedeng linangin ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, madaling salita, kung ikaw ay nagtanim ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti. Yun po yun, hindi natin mabago. Kung masama man, masama rin ang iyong aanihin. Hindi pwedeng ikaw ay magtanim ng masama, mag-aani ka ng mabuti. Hindi po ganun. Hindi po sinungaling ang Diyos. Alam mo niyo kung minsan, malala ko, meron minsan may lumapit sa akin na isang nanay. Sabi niya, Pastor, bakit ganito? Ang puti ko, ang ganda, ang bait-bait ko sa tao na ito. Bakit ganito ang kanyang iginanti sa akin? Sabi niya, ganda daw, pinakain, binibigyan, tapos masama ang iginanti. Alam ko niyo, sabi ko sa kanya, alam ko, hati, yung ginawa ng tao sa iyo, hindi po yun ang ganti ng Diyos. Pwede ginawa yun ng tao, pero sa kabutihan na ginawa mo sa Kanya, hindi ang ganti na kabutihan na ginawa mo sa Kanya. Nakuha niyo yung point? Amen. Kaya nga po, mga kapatid, di ba minsan, nag-isip na ganito, mabuti ang ginawa ko sa tao, pero masama kanya ginati. Pero tandaan mo natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, sabi niya, kung mabuti ang iyong ginawa, mabuti ang iyong anihin. Kaya nga, kahit ang isang tao ginawa natin, na mabuti, binigyan natin, ngunit masama ang ginawa niya sa atin, hindi po yun ang ganti ng Diyos. Dahil ang ganti ng Diyos sa mabuti natin ginawa, ay mabuti rin ang ganti ng Diyos sa mga niyo. Hindi masama lang yung ginawa niya. Kaya minsan huwag tayo magpadaya sa kaaway. Dahil yun, kumisan yung pamamaraan ng away para ma-discourage na tayo at hindi na tayo magawa pa ng mabuti. Pero tandaan ko natin, hindi na natin kayang baguhin ang salita ng Panginoon. Kasi sinabi niya na kung mabuti ang yung ginawa, kung ano ang yung tinanim, hindi ang yung aanihin. So ngayon, mga kapatid, ang tanong, sa ating ngayon, ng mga Kristiyano na, nakakaalam na, ng katotohanan. Kung tayo po ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga gawa, ano ngayon ang dapat po natin gawin? Yan ang tanong. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Habang tayo nabubuhay pa, na Kristiyano, na
salamat. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sinabi na niya ang dapat po natin gawin. Kaya nga, kung titignan po natin ang salita ng Panginoon, bago pa darating yung pagsubok, yung problema sa buhay po natin, ay may solusyon na ang Diyos. Mukha niyo? May solusyon na ang Diyos. Kaya po, sa buhay po natin, sa anumang sitwasyon sa buhay ng tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, ay mayroon pong katapat na salita ng Diyos na dapat niyang panghawakan para hindi siya maligaw o mapahamak. Kahit ang isang tao, halimbawa, isang lingkod, nakatulad po natin, nakakala niya natutuhanan, at siya ay nagkasala sa hindi niya inaasahan, itinuro na rin ng Diyos ang dapat gawin ng tao na yan para hindi siya mapahamak. Kaya nga, talagang kung titingnan mo ang salita ng Panginoon, bakit? Napakabuti, napakadakila talaga ang Panginoon dahil hindi natin kaya unawain yung lalim ng kanyang pagmamahal, yung lawak ng kanyang unawa, yung haba ng kanyang pasensya at unawa sa ating mga buhay, mga kapatid. Ako, ikinukumpara ko na lang sa aking buhay. Ako po ay isang tao, pinanganak na isang mahirap magsasaka doon sa probinsya ng Ilocos. At talagang lumaki ako sa hirap. Hindi ko alam na maabot ko yung ganito. Maranasan ko yung ganito na ang pangarap ko noon, habang ako'y nagtatanim ng mga palay, nagsasaka sa bukid, ang pangarap ko noon ay maging sundalo. Pero hindi man naganap. Ako lumaki na kung ano meron, yun na. Walang pagkain, yun na. Kaya nga, sa buhay ko salamat. Dahil lumaki ako sa ganun, kaya sa akin, hanggang anumang sitwasyon, madali lang. Madali lang na hinaharap. Lalo na pagkahirapan, sanay nga eh. Ang mahirap lang yung pamilya ko, di ba? Ang asawa ko, ang mga anak ko, kasi yung asawa ko, katulad daw eh. Lumaki din sa hindi, katulad sa akin. Kaya mahirap din pala. Kung mag-asawa yung sanay sa hirap, tapos hindi sanay yung isa. Talagang maraming mga pag-adjust. Pero salamat, dahil sa Diyos ay talagang nasusunod pa rin. Kaya nga, sa buhay natin, mga kapatid, ngayon, mga tanong yung ano ang dapat natin gawin ngayon? So, yan na itinuro ka rin ng Diyos na dapat natin gawin sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang sa ganon, patuloy tayong mabuhay na may kapayapaan, mabuhay ayon sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang ating patuloy na gabay at patnubay upang sa ganon sa ating paglakad ay patuloy tayong lumalakad sa tamang daan na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Diba? So una, dapat natin gawin ang ganito ay magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Okay, tingnan mo natin yung verse. Kasi may Sister Division ma. Gracia. 9:10. Kaya pag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa panampalataya. Praise God. Hallelujah. So, maliwanag po
yun po yung payo. Ang pinapayuhan doon ay tayo ng mga Kristiyano. Di ba? So madali siya kasi sinasabi ni Pablo na sa araw-araw na ating pamumuhay, ito'y pribilehiyo, di ba? Yamang ang ating ginagawa, nakatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. So, ipinapakita sa verse na yan na talagang binibigyan tayo ng Diyos araw-araw ng pagkakataon na tayo ay makapagtanim ng mabuti upang sa ganun ay patuloy din tayo na mag-aani ng kabutihan. Katulad tayo magsasaka, di ba? Magsasaka ako. Di ba, magsasaka, nakita mo sa amin. Talaga kung magsasaka, patuloy lang, mabubuhay lang, na gano'n, magtanim, mag-ani, magtanim, mag-ani, hanggang sa kanyang kamatayan. Sa madaling salita, patuloy na magtatanim, patuloy na pag-ani. At mga kapatid, bilang anak ng Diyos, yun din ang nais ng Panginoon sa ating na patuloy natin gawin sa araw-araw na ating pamumuhay. Huwag daw tayong magsasawa dahil mayroon talagang mag-aani. At tandaan mo natin na kung ano ang itinanim mo, hindi pwedeng iba ang aani. Nakuha ninyo? Hindi pwedeng iba ang aani. Kasi kung sino ka, talagang ikaw talaga yun. Kaya nga, natitignan po natin yung pagkagawa ng Diyos sa atin, di ba? Talagang iba't iba, pare-parehas tayo, di ba, na tao, pero iba't iba ang ating mga kaisipan, di ba? Iba't iba ang ating gusto. Pero, ang mahalaga doon yung salita ng Panginoon na gabay ng tao para patuloy siya mabuhay. At ganun din, sabi ni Pablo sa Episo chapter 5, verse 15 and 17, payo din niya sa mga Kristiyano na katulad ko namin. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamang. Gamitin ninyo ang naglubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, ganun din, di ba? Payo din niya sa ating mga Kristiyano. Pagto, sabi niya, maging matalino kayo, di ba? Sa inyong pamumuhay. Sapagkat, di ba, kasama ng kasama ang tundo. Ngunit, tandaan mo natin, kahit gaano naman kasama ang mundo na nangyayari sa mundo nito, huwag natin hayaan na yun ang hadlang, mga hadlang sa ating pamumuhay na may kabutihan. Kaya mga kapatid, kung sa anumang sitwasyon, nakita po natin ngayon, ang mundo, di ba? Yung Israel ngayon, talagang pinagkakaisaan na. Nagbukas ang naki-hotspot ko kay Pastor Rubin na, nakita ko doon, sinano ng mga pastor doon, at yun na, mayroon po yung isang, si Pastora Teresa Matuto, na habang sila nalangin, nakita niya, nilagay doon, isang ng mga pastor, nakita niya sa kanyang panitain na ang Pilipinas at Israel ay nakita niya na may bumagsak na bomba. Kaya nagdeklara siya na nawagan ng pag-ayuno sa mga pastor mula sa araw na ito para sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Dahil naman ninyo, yung North Korea talagang susubod na rin sa Israel. Yung Russia, grabe na, halos nagkakaisa na yung mga bansa na, ano ba yun, mga bansa na yun? Yun, communist nation, talagang pinapakita na Diyos sa buong mundo, at tuparan na kanyang mga salita, di ba? Kung nakita natin, kung totoo ang sinabi ng Panginoon, magkaroon ng ganito, sa madaling salita, 100% din na totoo na siya po ay babalik para balikan yung mga tao na katulad po natin na patuloy na
bigyan tayo ng pagkakataon na sumampa, magsampa tayo! Katulad sa gabi ito po'y pribilehyo, inulit ko mga kapatid. Ito po'y pribilehyo na mula sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon na sambahin siya, pasampatan siya sa gabi ito. Hindi niya hinayaan na lilipas ang gabi ito na hindi mo tayo makapagsampa sa Kanya. Amen. Hindi niya hinayaan na lilipas ang gabi ito na hindi mo tayo makapanalangin sa Kanya, mga kapatid. Diba? Napakasarap ang tulog na nakasamba ka sa Panginoon. Napakasarap ang matulog na ikaw ay nakapanalangin sa Panginoon. Na mga mangyari sa iyong pagtulog, nangako ang Panginoon na maging sa ating pagtulog, yung mga mananampalataya sa Kanya ay sasamahan mo tayo. Amen? Ililigtas mo tayo sa anumang gawa ng kaaway. Dahil naman nyo, grabe ang kaaway ng Diablo. Kahit tulog na ang tao na walang kalaban-laban, hindi pa rin niya inihimuan. Kaya nga diba, ang dami ng tulog na hindi na gumising. Dahil sa isa nagagawa ng kaaway. Kaya nga po, sa atin, salamat sa ating Panginoon na naglilingkod tayo sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos, na kaya-kaya niyang ingatan ang ating mga buhay. Amen! Sa ibang sitwasyon na ating hinaharap, kaya-kaya ng Diyos na ingatan tayo, iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Yan po yung isang biyaya, pagpapala natin kung nararampan mula sa Panginoon na ganting niya rin sa ating patuloy na paglilingkod sa Kanya. At pangalawa, na dapat po natin gawin, magpatuloy tayo na magmalasakit sa kapakanan ng ating kapwa. Ano ang sabi din, di ba? Christian din ito, ang sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 2, verse 4. Sabi po rito, pag manasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Praise God. Amen, di ba? Maliwanag po mga kapatid. Pag manasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, huwag lamang ang ating sarili. Ano ba ninyo mga kapatid? Ito yung ulit ko. Sa isang pangyayari, sa isang tao na nangangailangan ng pagmamalasakit, nangangailangan ng tulong, yung tao na yun at ipinakita ng Diyos sa iyo na yung tao na yun na nangangailangan ng tulong at hindi mo tulungan, kung wala naman problema yan sa Diyos. Kaya niya pa rin magpadala ng tao na tutulong sa tao na yun. Pero tandaan mo natin, di ba? Yung pagpapala nawa na matatanggap mo sa pagtulong mo sa tao na yun ay hindi mapupunta sa iyo. Mapupunta doon sa tao na nagmalasakit sa kapakanan ng kanyang kapwa, di ba? Alala niyo, sinabi ko rin na yung kwento sa yung pangyayari sa Good Samaritan, di ba? Na may isang tao na kailangan ng pagmamalasakit, ng tulong, hindi tulungan ng pare, tinignan nila. Walang problema yun sa Diyos. Nagpadala ko rin siya. Bibita. Yung bibita nakita na kailangan ng kanyang kapwa ng tulong. Tinignan niya lang. Walang problema sa Diyos. Nagpadala ko rin sa tao, di ba? Sa Manitano. Kapagtingin ng tao na yun, habang sa kanyang kapwa, tinulungan niya. Kaya, yung biyaya na nagmumula sa Panginoon, naganti niya sa tao na yun na nangangailangan ng tulong. Kanino napunta? Doon ba sa kabayan o doon sa pangulaw? Doon ba sa pangulaw? Sumunod din tayo, mga kapatid. Kung hindi natin pagmalasakitan ang pangangailangan ng ating kapwa at kitang-kita natin na kailangan na alam natin na kailangan ng tulong at mayroon naman tayong kakayanan, hindi naman tayo pinipilit ng Diyos sa pagtulong kung ano ang ating kakayanan, di ba? Hinahanap mo ng Diyos kung ano ang kakayanan na dapat niya sa atin. Patulad tayo, di ba? Iba-iba naman ang ano
kakayanan na kumulang ng ganito, ganyan, di ba? Kung ano man yung ating kakayanan, hindi man tayo pinipilit ng Diyos. Kung magbigay ka ng hindi mo kaya, hindi mo ganun ang Panginoon Diyos. Kaya po, hindi ng Diyos at nais ng Diyos na gawin po natin bilang Kristiyano na namumuhay sa panahon ito. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, patuloy po natin na magmalasakitan ang kapakanan ng iba. Amen! Amen. Kung sa ganoon, di ba? Kung nagtanim na ng magmalasakit, pwede natin. Pag ikaw naman ay nangangailangan ng magmalasakit, di ba? Kaanihin mo yung itinanin mo bago malasakit. Dahil yun po yung nais ko ng Panginoon. Kaya tinanin niyo, di ba? Ang tuturo sa atin, grabe ang kanyang karanasan. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, yung kanyang training, di ba? Bago niya naabot yung gano'n na karanasan, na buhay, talagang matindi ang kanyang nagdaanan ng mga sakripisyo, mga hirap, pero hindi nasayang, di ba? Nakita po natin, hindi po nasayang. Sapat ang paniwanag din, kasi nila ng Panginoon, di ba? Sa Pastrito, hindi kailangan nasasayang ang ating mga ginagawang kabutihan at ginagawa na para sa ating Panginoon. Pangatlo, na dapat natin gawin ay gawin sa ating paggawa, sa ating pamumuhay, araw-araw sa panahon ito. Nais po ng Diyos na gawin natin na pundasyon. Gawin natin na ang pundasyon sa lahat ng ating ginagawa o lahat ng ating gagawin. Nais ng Diyos na ating pundasyon ay pag-ibig. Pag-ibig, mga kapatid. Ano ang sabi sa Ephesians chapter 3, verse 17. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! So, naliwanag po mga kapatid, di ba? Yun po yung isang nais din ng Diyos sa ating mga kapatid na habang tayo buhay, di ba pagkakataon na talagang tayo ay patuloy na gumawa na talagang pag-ibig ang pundasyon. Kailangan ba ninyo, mga kapatid? Kung hindi pag-ibig ang pundasyon sa iyong ginagawa, siguro 2 araw at 3 gawa, 4 na gawa, pwede ka nang magsawa. Sabihin mo, wala naman nangyayari. Bigyan ako ng bigay, wala naman nangyayari. Tulong ako ng tulong, wala naman nangyayari. Hindi mo lang masabing gano'n. Pero alam mo niyo, kung pag-ibig ang pundasyon mo, dahil mahal mo, yung tao na yun, mahal mo, yung ginagawa mo, kahit anong mangyari, patuloy at patuloy mo gagawin. Di ba? Ako lang sabi, sa mga magulang, di ba? Alam mo niyo, sa akin, yung bunso kong anak, may isa-isang lalaki na talagang napakahirap na pakisamahan. So, madaling salita, ayaw sa sariling talagang mundo, o ano ang gusto niya, talagang yun ang isang napakahirap turuan. Pero alam mo niyo, dahil siyempre anak mo yan eh. Kaya ano nangyari, anak mo yan, kaya mamahalin mo, kaya kailangan pag-ibig pa rin ang pundasyon. Kaya sabi ko, sa Panginoon, hindi ko kaya turuan ng aking anak na ito ng tama, maayos sa aking sariling kakayanan. Kaya tulungan ninyo ako ng bigla kung lagi kong manalangin doon sa aking anak. Pero, kung siguro kung hindi pag-ibig ang pundasyon, sinabi ko, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Ganun na eh. Ang tao, diba? Pag hindi pag-ibig ang pundasyon, pag nagsawa na, pabayaan mo na. Pero,
Kung pag-ibig ang pundasyon mo sa iyong ginagawa, higit sa lahat, sa pagsunod natin sa Panginoon, ano mang mangyari, patuloy at patuloy tayo na maglilingkod sa Diyos, susunod sa Diyos, at patuloy na umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nais ng Panginoon, nakita dito ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa ating mga gawa, sapagkat nakatulang tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Nais ng Diyos, na pagdating ng paghatol, sabihin ng Panginoon, "With God, my good servant. servant." Amen. Amen, di ba? Ang sarap ng God, hindi sabihin na, "Lumayo kayo dito!" Magpagawa ng masama. Alam mo yun, yung mga tao na yun, okay naman ang kanilang ginawa sa pangangaral, di ba? Yun ang nais ng Panginoon. Kapag sa masamang espiritu, okay yun sa Panginoon kasi bilhin niya yun, di ba? Namuhay ng pero alam mo niya ang kinagagalit lang ng Panginoon sa kanila. Sinabi nila naman yung ginagawa nilang masama. Yun yung ayaw ng Panginoon. Kung yung mga aral sa kanyang mga salita, magpalayas, okay sa Panginoon. Ang hindi na okay talaga sa Panginoon ay ang paggawa ng kasamaan. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa kasamaan, hindi tinawag tayo ng Diyos para sa kabutihan. Amen? Amen. Mga kapatid, nais ko ng Panginoon, napatuloy ko tayo na mamuhay sa kabutihan. Pag sa ganoon, darating man ang time na harap tayo sa ating Panginoon, mayroon tayong magalakan at hindi kinakabahan kung nagagala dahil alam natin na tatanggapin natin na reward ay yung bunga ng ating ginawa at ating pamumuhay. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos.